tayo dito sa Ilagan. So na lang at pinayagan po tayong bumaba kasi nagkataong traffic. Kasama nga po pala natin si Dexter. Wow. Yan. Woohoo! This is real. Wala man pa tayo maabutan na event ngayon. Maglilibot-libot na lang po tayo. Grabe no. Po, sad to say, hindi po natin naabutan yung event dito sa complex, kaya ang pupuntahan na lang po natin kung pwede pang pumasok sa mga Bambanti at pwede po nating bisitahin. Yun na lang po ang pupunan natin sa ating vlog sa gabing ito. Time of our life, the moments arrive, and celebrate, celebrate. Let's live for the night, the stars they collide. So yun guys, nandito na po tayo sa gate kung saan naroroon ang ating mga Bambanti. Ang Bambanti nga po pala, ito yung scarecrow, yung panakot sa ating pong mga taniman. Ito po ang ating pong sineselebrate dito po sa Isabela. So yun po yung entry ng San Isidro po. Itik po siya. Gawa po talaga siya sa balahibo ng itik. So ito po ang booth ng Luna. Susubukan po nating pasukin at titingnan po natin ang mga produkto na naka-display sa loob ng kanilang booth. At tulad nga po ng ating inaasahan, ayun nga't pagpasok po natin, bumungad sa atin ang kanilang ipinagyayabang at pinagmamalaking produkto, ang rice wine, at meron din po silang kopya na naka-display po sa mismo pagpasok po natin. Kapansin-pansin din po ang hindi maarok na effort ang ginamit para mabuo ang itong booth na ito, sapagkat kung atin pong mapapansin yung mga ginamit na mga bato na naging design ng booth na ito ay mga piling-piling bato, halos magkakasize po sila, and then nandun na shine po siya para na lumabas yung angking ganda ng mga batong ito. Oh grabe yung effort ng Luna. Salamat po sa nagbabantay dito sa booth. Ayun, sobrang inako ko dito. Shoutout po sa mga kasama po nating nag-i-stroll sa mga booth. Hindi po natin alam yung mga pangalan po nila maliban kung sasabihin po nila. Ana Rose po. Yan, thank you po, Ma'am Ana Rose. At isunod po nating lapitan ang booth at saka scarecrow ng Nagilian. Ito po, kung atin pong mapapansin, kitang-kita din po natin ang pagka-natural ng mga ginamit na material para mabuo ang booth at ang scarecrow na ito. So, yun po, may kamote at meron din po siyang mais, at sa bandang gitna po ay ginamitan po na ito ng kakanin, yung mismong kakanin po, yung nagsilbing damit niya sa bandang tiyan o kaya dibdib ng kanilang scarecrow. Wow! Hanggang sa mga dingding ng kanilang booth. So yan, talagang kamote po. Yan, hindi po siya artificial kundi totoong kamote. Wow! Yun, pasukin po natin. So dito sa loob niya is, pwede lang po pumasok, ha? Okay lang po. Ito kayo may magparanan. Para nanakbe. Dinapili ka. Ayun, so nakahanap po tayo ng kalahi po natin dito. So mga kapatid po nating mga palanan. Hello. Yan, dito po pala mahahanap sa booth ng Nagilian ang atin din pong kalahi. Yan.
siya ng Mengan. Mengan? Mengan. Anong ibig sabihin ng Mengan? Mga katutubo dati. Ay, so ito naman po ang booth o kaya scarecrow ng Echage. So yung kasama po natin, bali taga Echage po siya. Alam niya kung bakit ganito yung motif o kaya theme ng Echage. Kaya siya pong magpapaliwanag sa atin kung saan nga ba inspired itong booth na ito, yung pagkakagawa po. So ayan po si Dexter. Hi guys! At so, ito ang booth ng Mengan or booth ng Echage. So, taga-Echage naman po, kasama po ng Mengan. Itong Echage ay binubuo ng iba't ibang mga barangay. Katulad ng pinanggalingan ko, San Juan Echage. So, dito sa booth na to, ginawa pong pinya. May dahilan kung bakit pinya. At una sa lahat, ang Mengan ay isang katutungo na galing sa Echage. Kailangan natin alamin kung ano man at kung saan sila naman. Sa pasukin po natin. Pagpasok nga po natin, mapapansin kaagad natin itong floor po nila na sa ilalim po ay may mga design pa rin po, yari pa rin sa kawayan. Ayun po yung floor nila ay bubog po, nakakatakot ng mga bintana. So ito pong mga tawagan ginawa sa kawayan by Chung Nong San na nag-aaral po sa USA. Siya po ang president of Kawayan Arts Chapter. So, ayun po, kasali po ako sa art chapter, kaya kilala ko po si Chung Nong na gumawa dito sa Pinya Sigla. Kaya po siya tinawag na Pinya Sigla kasi dito po natin makikita po natin sa mga produkto na mas lumalago po yung produkto ng Echage. At pinapakita dito. Makikita po natin sa purong kawayan po lang yan. At syempre hindi rin po papahuli ang bayan ng Cabanatuan sa kanilang scarecrow at saka booth. Ang kanila pong booth ay ginamitan po ng kawayan at kung atin pong mapapansin ang mga bao na nagsilbing frame po sa mga bintana. Kung dadako naman po tayo sa kanilang scarecrow ay ang kawayan at ang bao ng niyog din po ang ginamit para mapalabas ang magandang aura at tingin ng kanilang scarecrow. Ang festival nga po pala ng Cabanatuan ay ang Kankanen Festival. Ito naman po ang entry ng Santa Maria. So gawa po siya sa amin, ang tawag po dito ay sabutan. Yan, sa Palanan marami pong ganito ginagawa ng nakikita po natin kadalasan itong material na ito sa gubat o gubat. So mayroon po siyang taas, itong boot po nila. At yung sa pinakataas, nakikita po natin doon yung panga na yari din po sa yung tinatawag po nating sabutan. So wow, grabe itong entry ng Alicia naman po. Talaga namang pinaghirapang kapalabasin yung figure ng isang tao. So ito yung grabe, ito namang entry po ng Rojas. Nakakakats ng attention yung kanila pong lightings. So kung mapapansin po natin yung booth po nila, gawa po siya sa bakal na napalibutan po ng
isang bull po itong scarecrow nila. Kung mapapansin po natin sa taas, ayun medyo mahirap po na makilala yung tao sa taas, pero nakasakay po siya sa isang kalabaw. Naupog kanina yung isa po dito at napansin po natin tunay nga po na bakal po ito. Yung kalansing talagang solid po yung kalansing kanina nung nauntog yung isa. May na-spot po tayo doon, isang agila naman po. So, pansin po natin ang agila, isa din po siyang ibon, at saka ang scarecrow po ay para sa ibon, kaya medyo isang question mark din po sa atin kung bakit ibon yung ginamit po nilang panakot sa ibon. Maybe ang eagle po siguro. Alam naman po natin ang isang agila ay ito po yung pinakamabangis at pinakamatapang na ibon. Kaya siguro ito takot dito yung mga ibon. Kaya maybe real na ginamit po nila. Meron pong charcoal. At kung mapapansin po natin ang mga maliliit na figure na ito is mga seeds po, mga beans. Wow, grabe yung effort. Mga beans na pinagdikit-dikit para mapalabas itong napakagandang figure na ito. Bale, ito nga po pala ang booth ng bayan ng Quirino. Wow. So ito naman po ang entry o kaya booth ng Makunakon. Mapapansin po natin ang area ng Makunakon. Nasa coastal area po siya. So inspired po siya sa dagat. So mapapansin po natin yung mga seashells. Pinagdikit-dikit din po katulad ng ginawa ng mga ibang booth. So ang scarecrow na gamit naman po natin ditong entry is isang sirena. Wow, grabe naman. Ang buntot ng kanilang sirena is yung bao ng yuko. Dairy festival naman po sila. Cordon nga po pala. Ito yung entry o kaya booth ng cordon. Sa wakas natagpuan na rin po natin ang booth at scarecrow ng Divilacan, ang atin pong hometown. So nakita na po natin ito sa vlog ni Sir Apong Lakay. Hello po. And ayun nga po, nakita po natin yung effort kung paano na po itong scarecrow na ito. Gawa po siya sa Kutibas. Nakaka-amaze. Ang festival nga po pala natin sa Divilacan ay ang Ikan Festival at ang pinaka-model po na ginagamit ay ang susay. Sa bandang taas po ng ating pong booth ay nandun po yung pawikan. San Mateo. So kung mapapansin po natin yung balat ng kanila pong scarecrow ay gawa po siya sa munggo. Ayan. Welcome sa San Mateo po, ng San Mateo. Hello po ma'am. Ay, ito naman ang San Mariano. Ito ang entry ng San Mariano. Saging
saging po yung pinaka-produkto nila doon. So, kung papansin po natin yung mga dahon ng saging, yun po yung naging pinaka-damit ng kanila pong scarecrow. At meron po siyang beads. Kung papansin po natin yung beads po niya, parang Hawaiian po siya. Hawaiian. Isang diwata ng kabubatan, kumbaga. Wow, kalahin mo yun. Nandito tayo sa harap ng pangatlong nanalo sa atin pong contest ng Scarecrow. Wow, congratulations po sa San Mariano. Featuring po ang Northern Sierra Madre, ang atin pong kaisa-isang backbone ng Luzon, ang nagpoprotekta po sa atin sa mga bagyong paparating, papasok po galing ng Pacific Ocean. Wow, kalahin mo yun. Pinayagan po tayo ni Sir dito sa pag-akyat dito para malapitan po natin talaga yung crocodile. So, kalahin mo yun, no? May inspired po siya sa bundok. Wow. Ayun, eto, nalapitan na po natin ang mismong bunghanga at makikita po natin kung anong meron dito sa taas. So, yun. Ito po siguro. Wow, grabe yung ngipin. Gawa siya sa salbabida. Diyan po nasira yung isang part ng ngipin po niya. Yung dalawa nga po pala. Ayan. Yung kaliskis po niya ay mapapansin po natin parang yung balat ng kahoy. Ayun. Ayun po si Sir, yung nandun, yung naka-white, siya po yung nagbabantay dito at siya po yung nagpayag sa atin para makakyat dito. So, nandito na po tayo sa taluktok ng Sierra Madre. Wow! Kitang-kita po natin yung paligid. Kung saan. Hello din, shout out sa inyo. Pangalan mo? Amira po. Yan, shout out kay Ate Amira. Wow! Taga San Mariano ka din? Ay, hindi. Anong pangalan mo rin? Ha? Jeffrey. Jeffrey na lang para madali. Yan. Shout out kay Jeffrey. Wow. Yan. Na-amaze din siya po. Kasama ko din na-amaze dito sa crocodile. Kaya umakyat din po siya para makita niya ng malapitan ng crocodile. Hindi mahawakan na rin. Wow. It's a victory for him. Palakpakan po natin siya. Ito naman po yung booth at saka scarecrow ng Ramon. So, hindi na po siya scarecrow kundi nakakapang-akit na po siya kasi talaga namang art and culture future. So yung pagka-art po niya, education po yung kanilang pong ipinopromote kasi nandito po mapapansin natin ay mga letters and numbers. So ito naman ang booth po ng mahal po nating palanan. Wow. Hindi mo pala alam ako ang dahilan. Ang pinaka-produkto po ng palanan nga pala is meron po silang sabutan. And then kung mapapansin po natin itong kanilang scarecrow, isa po siyang fisherman, may net po siya. Ayun, yung net niya ay legit po yung pagka-dried fish niya. Amoy na amoy po natin yung kanya pong pagiging dried fish. Picture po. Ayan. So, Sige po. 1, 2. Ay, sige po. ayan. Ayan, ganyan. 1, So, kayo na po ang umusga ng 1. booth at saka scarecrow ng Aurora kasi nagagandahan po yung model po natin dito. Ayan. So, ayan. Thank you po kay Sir na pinayagan po tayo sa kanya po sa pagpasok po sa kanilang. Ano po pangalan niyo, Sir? Si Sir Tony po. Shout out po sa kanya. Maraming salamat po.
mapapansin po natin yung dulo-dulo ng kawayan. Siya po yung inipon po nila at ginamit para mabuo itong scarecrow na ito. Ayun, na-raise na po natin ang pinakadulo ng mga puno natin. Tayo sa gate. Yan, palabas na po tayo. Ano, shoutout kay Jeremy Benaventura. Happy birthday. And sana, wala, yun lang. Happy birthday. Bro, shoutout sa mga tropa ko dyan. I miss you very very much. Lalo na kay mama ko. Hindi ako uuwi. Anong pangalan ni Mama? Si Catherine Bernardo. Ay, wow. Chicken with fries with Shoutout kay Ayan. Shoutout kay Jen. po kay sa ex ko, Queenie Ballesteros, I miss you. Sana bumalik ka na. Yan. Winnie Ballesteros, shout out po. Miss na miss ka na ni ayan nung nagmamahal sa iyo. Yeah, si Christmas. Ayan. Ayan. Okay na, okay na? Thank you po. Ayan, salamat dito. Yan, shout out po yung kanilang mga pangalan. Ano pangalan mo? Marian. Yan, shout out po kay Ma'am Marian. Mare. Go! Oh, grabe. Gandaki ako! Ayan. Wait. Alvin Sebastian at saka Patrick Christmas. Ayun. Pauwi na po kami. Sa mga followers mo natin, maraming salamat sa pagsubaybay po ninyo at pagbigyan nyo po muna kami ngayon kasi katatapos po ang ating final examination. Si Dexter pauwi na po siya sa Itiague at ako naman pauwi na po ako sa Nagilian, pero naisipan po namin gaan muna dito saka tutuloy kami ng Nagilian po mamaya. Doon po tayo matutulog. Yan.